Babala ng Bureau of Immigration sa mga pasahero, lalong-lalo na sa mga OFW, para wala kayong babayaran kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Ano ito? Panoorin nyo ito. Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga peking e-travel website na naniningil. Scam po yan dahil walang binabayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno na required fill-upan ng mga pasaherong papasok ng bansa. At nakatutok si Salima Refrat. Mula sa Immigration Arrival Card, Customs Declaration hanggang sa Bureau of Quarantine Health Declaration, pwedeng ma-access lahat sa Philippine Travel Information System o e-travel website na binuo para maging iisa na lang ang sistemang ginagamit para magsumite ng impormasyon ang lahat ng papasok ng Pilipinas. Pero pati yan, nagagamit na rin daw ngayon sa panloloko. Babala ng Bureau of Immigration, may mga nagsulputang mga peking e-travel websites na nambibiktima at namemera umano ng mga pasaherong papasok ng Pilipinas. Ang siste, nagkukunwari ang mga ito na opisyal na e-travel website ng pamahalaan at naniningil ng mula 3 hanggang mahigit 5,000 piso. Iba't iba po yung presyo, as much as $100 ang sinisingil po nitong mga e-travel websites na to. Kinukuha po ang information ng mga individual na nagsusulat dito. Pero sabi ng BI, walang kailangang bayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno. Ang e-travel po ay libre. Libre po ito sa government website. Kung nakita po nila na sinisingil po sila ng mga websites na ito, ay magduda na po tayo. Isa ito dun sa mga peking e-travel website na nagbabala yung Bureau of Immigration. Hihingan ka dito ng mga sensitibong impormasyon tulad ng iyong buong pangalan, birthday, pati passport number. At sa website na ito rin, sisingilin ka ng $52 o halos 3,000 piso para sana sa e-travel pass na wala naman talagang bayad. 8 website na ang natukoy at iniimbestigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Inaalam na rin kung mga Pinoy rin o mga banyaga ang nasa likod ng mga ito. Sila ay nakabase sa IP record sa labas ng bansa. One is in Spain. We're doing efforts to block them para hindi na makadali ng mga inbound Philippines. Our objective now is to make a formal complaint doon sa platform where they are hosted. Abiso ng CICC maging mapanuri, siguruhing tama at opisyal na portal lang ang papasukin. Pumunta sila sa official website. Wag lang yung porque na tinype mo kay Google Search, yung unang lumabas, yun na yun. Dapat lagi may .gov.ph. Para sa mga sumbong patungkol sa mga peking e-travel websites at iba pang cybercrimes, maaaring magsumbong sa CICC. At para hindi kayo ma-scam or mabiktima ng fake website na nanghihingi ng bayad, ay ilalagay ko yung tamang link sa description ng video na ito, pati yung mga tutorial ko sa pag-register sa e-travel arrival card kapag pauwi sa Pilipinas at e-travel departure card naman kapag pabalik kayo sa ibang bansa. Lalo na sa mga walang idea kung paano ito gagawin. Lalo na't may ginawa silang pagbabago sa pagre-register sa e-travel na kailangan nyo muna makareceive ng code gamit ang email address nyo bago kayo makapag-proceed. Kaya bisitahin nyo ang description ng video na ito or ang pinned comment dahil ilalagay ko doon ang mga video tutorial at tamang link ng e-travel website. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.